Eto na ang pinaka-aabangang day 2 ng aming journey dito sa Albay. Kaya pakiusap lang, utang na loob. Tapusin nyo yung video hanggang dulo. Pagkatapos natin magprepara mga lods, lumabas na kami ng hotel sakay ng ating motor para simulan yung ating day 2 journey dito sa Albay. Unang destination namin ang Cagsawa Ruins. Eto na nga, papasok na kami ng Kamalig Bypass Road dahil dito daw pinakamalapit sabi ni Google Map. Parang shy type si Mayon ngayon, nagtatago sa makapal na ulap, pero nagbabaka sakali rin kami na maispatan din natin yung perpektong hugis niya. Dumaan muna nga kami sa 7-Eleven dito nga sa may bayan ng Daraga. At sakto, napakita rin siya. Bumili lang pala kami ng drinks dito dahil sobrang init ngayong araw. Pagkatapos doon, diretso na kami para puntahan yung barangay Cagsawa. Legit talaga mga lod, sobrang init ngayong araw. At di kalaunan, pumasok na pala tayo sa barangay Cagsawa. Mga ilang metro lang naman. Pero pagdating natin, tatakpan ng makakapal na ulap si Mayon. Kaya nagdesisyon kami na mag-ATV ride muna. At pinili lang pala namin yung Cagsawa Trail. Mga almost 1 hour and 30 minutes din. Ayun, konting orientation lang regarding sa mga rules na dapat nating sundin habang nakasakay tayo sa ATV. Kahit anong mangyari, sundan lang natin yung tour guide. Kaya pagkatapos doon, dumiretso na kami sa may ATV para pumili at magsisimula na yung adventure. Sa una naninibago ako kasi di mo i-rotate yung throttle kasi yung gas nito pindot-pindot lang sa may yung hinlalaki. Nakakangalay din kaya dinaan muna kami dito sa may practice area para naman ma-adjust yung katawan namin sa matinding lubak at river crossing. At papasok na nga kami, papalapit ng Mayon at ito yung bumungad sa atin. Aalog talaga yung camera mo dito. Matinding lubak at ilog agad yung unang obstacle. Sa mga magtatanong kung magkano yung nabayaran namin sa package na Cagsawa Trail na tumataging-ting na 1,000 pesos. Oo lods, malaking pera na yon, pero di mababayaran ang saya at experience ng extreme ATV adventure na to. Madami-daming ilog din yung nadaanan namin at legit talaga yung ngalay ng hinlalaki mo kasi nga i-control mo yung gas sa pamamagitan ng pagpindot gamit ang hinlalaki mo. Huminto muna pala kami saglit dito sa gitna ng ilog para magpicture, sabi ng ating tour guide. Oo nga naman, maganda talaga yung spot niya dahil andun si Mayon sa likod, kaso nahihiya siya mga lods, pero okay lang. At ito pala yung POV ng phone ni Madam na pinagamit namin sa ating tour guide. Naka-portrait lang yung mode niya kaya ini-zoom natin para naman bumagay sa ating landscape na action camera. Pagkatapos naming mag-parking, pumunta muna si Kuya Tour Guide sa unahan para kukuha sila ng picture. Ipa-flash ko na lang sa screen. Pagkatapos naming tumambay doon, dumiretso na kami sa last spot na legit ang lapit talaga niya sa Mayon. Pero kung gusto nyo nang malapitan, mag-avail kayo ng Green Lava Trail or Black Lava Trail. Sa amin, pinili lang namin yung Cagsawa Trail. Eto na nga, nag-picture-picture lang kami dito. At pagkatapos ng 30 minutes na tambay, pinadala natin yung action cam ni Kuya Tour Guide para masubukan yung ibang POV. Sinubukan kong lumapit kay Madam para naman makita tayo sa camera. Papauwi na pala kami dito mga lods at babalikan na naman namin yung mga lubak at yung ilog. Sabi ni Kuya Tour Guide, mas maganda talaga sa Green Lava Trail kaso kulang na tayo sa budget mga lods kasi 1,600 yung isa kaya pinili na lang namin yung Cagsawa Trail. Worth it naman. At enjoy na enjoy kami sa aming experience sa almost 1 hour and 30 minutes na ATV ride. Pabalik na nga kami sa parking spot ng mga ATV at sinubukan kong mag-overtake pero ayaw talaga pa overtake ni Madam. Biro lang mga lods. Si Kuya Tour Guide yung nagsabi na dumikit daw ako kay Madam para makuha daw ako sa camera. At ito na yung mga pictures natin doon. I-upload ko na lang sa Facebook yung madami-daming pictures. Pagkatapos pala naming mag-ATV, sinubukan pala namin yung trending na sili ice cream. Kung gusto ka ng maanghang, may iba't ibang level yung ice cream na to. Level 1, 2, 3, and 4. Pinili ko yung mango level 3 at level 2 ube naman kay Madam. Mafe-feel mo yung anghang via aftertaste na at legit talaga yung anghang niya. Mananatili sa bibig. At pumasok na nga kami dito sa Cagsawa Ruins at bumayad kami ng entrance fee na 45 pesos each. Dahil nga nahihiya si Mayon, may lumapit sa aming photographer at gumagawa ng gimmick. Ginawa kami mga higante mga lods at tip lang daw yung bayad sa kanya. At pagkatapos namin sa Cagsawa Ruins, dumiretso na kami sa Legazpi City at pumunta dito sa Nuestra Señora de Salvacion para magpicture. Kaso maambon ng mga lods. Tapos nahihiya pa si Mayon kaya tumambay lang muna kami dito sa may tindahan at kumuha ng pangmalakasang timelapse. Tamang muni-muni, iniisip na tama ba yung mga desisyon ko sa buhay na gumagala. Yung budget ko sa April mga lods, nagastos ko na March pa lang. Pero bahala na si Batman. Kasi sabi nga ng iba, gumala ka habang bata pa kasi mahirap na makatsyempo ng gala pag naabutan mo na yung matinding responsibilidad sa buhay. Forever naman na yung memories mo sa gala. At pagkatapos namin dito sa Nuestra Señora de Salvacion, pumunta kami sa Legazpi signage. Ilang kilometro lang yung layo. Tambay saglit, kuha ng picture at umalis na naman kami. Yung dating nasa libro lang mga lods, nakita din natin ng personal. Yung tipong nung elementary, pagbukas mo ng aklat ng sibika at kultura, bubungad sa'yo si Bulkang Mayon na naka black and white. Pero ngayon, kita
kitang-kita mo na sa personal. Colored pa. At pagkatapos nating gumala, nag-relax muna tayo sa hotel. Tamang chill lang sa pool. Habang pinagmamasdan yung ganda ni Daragang Magayon. Lumapit nga sa atin si Madam kasi magpapapicture daw siya sa perpektong hugis ni Mayon. At bumalik din tayong maligo dahil papalubog naman na yung araw. Hanggang dito lang mga lods. See you sa next vlog. Pagmasdan nyo na lang yung ganda ng Mayon. Pakilike na lang din yung video. Thanks for watching!